Ngunit kabaligtaran nito, tinanong siya ni Chung kung bakit niya gagawin iyon. Si Chung ay huwad at halos hindi makontrol ang kanyang mga kamay mula sa pagtaas. He maintains a smile on his face habang nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Sinabi niya sa kanyang sarili na pigilan ito, dahil kung magwawala siya rito, magiging masama ang mga bagay para sa kanya. Tinanong niya si Chung kung tinanong niya siya kung bakit niya gagawin iyon. Inilibot ni Chung ang kanyang mga mata at sinabing, oo. Sumagot si Chung na may ilang dahilan. Nagsimula siyang magpaliwanag, sinasabi na, una, ang isa ay dapat maging magalang, at natural na naaangkop ito sa lahat ng nasa iisang sekta. Nagulat si Chung nang marinig ang salitang courtesy. Hinarap niya si Aisel at sinabihan siyang humingi ng tawad, dahil sinasabi ngayon ni Chun na bastos siya. Si Aiso, ay hindi nauunawaan ang konteksto at nagtatanong kung siya ay nakikipag-usap sa kanya. Tumugon siya ng oo, at sinabihan siyang humingi ng tawad. Mabilis, idinagdag niya na pinapagalitan siya ngayon ni Chun dahil inaayos niya ang kanyang personal na issue sa party na dapat ipagdiwang ang pagbabalik ng pangalawang class disciples. Tumayo siya at humingi ng paumanhin kay Chun, sinabi na hindi niya naisip iyon. Nagulat si Chun at sinubukan siyang pigilan, sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Binulungan siya ni Chung na hindi siya dapat humingi ng tawad sa kanya. Sa halip, siya dapat humingi ng tawad sa Grand Seniors. Kung tutuusin, may nagawa siyang mali habang nasa paligid sila. Humingi rin ng paumanhin si Silio sa kanila, sinabing siya ay masyadong maikli ang paningin. Tumawa sila at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol dito, dahil ayos lang sila at maaaring maupo siya. Halos hindi na napigilan ni Chun ang kanyang galit. Nakikita ni na Jong at Gul ang kanyang sitwasyon at nag-aalala sila ngayon, dahil mukhang mapanganib, kailangan nilang pigilan siya. Pero si Chung, napapangiti siya dahil hindi siya nahulog sa bitag niya. Iniiba ni Jong ang paksa, na binati ang mga nakatatanda sa kanilang pagbabalik. Dagdag pa niya, marami raw silang pinagdaanan. Tinulungan siya ni Gul at pinaalalahanan ang lahat na ngayon ay isang araw para sa mga pagdiriwang. Dagdag pa niya, dahil nandito si Senior Aiso, dapat nilang simulan ang party. Pareho nilang sinusubukang kontrolin ang sitwasyon, ngunit walang gumagana. Huminga si Chun para palamigan siya, at tinanong kung Chung Mayong ang pangalan niya. Sigurado si Gul at Chung na sira si Chung ngayon, ngayong naging ganito na ang mga bagay. Gusto ni Gul na huwag palakihin ni Chung Mayong ang sitwasyon kaysa dati. Sagot ni Chung na mukhang pagod na pagod si Chun pagkatapos ng training ng ganoon katagal. Kaya naman paulit-ulit niyang tinatanong ang parehong tanong. Tinanong niya ito kung gusto niyang magpahinga na lang. Natigilan si Gul at Chung habang lumalala ang sitwasyon. Tinanong siya muli ni Chun kung ang pangalan niya ay Chung Mayong, at kung hindi pa niya nakikita si Chung noon. Dagdag pa niya, mas makakabuti kung magtapat siya. Si Chung ay kumilos ng cool at sinabi na niya na hindi pa niya ito nakita. Tinatanong din niya kung sanay na ba siya sa mga taong nagsisinungaling sa kanya. Kumunat ang noo ni Chun at tinanong kung ganoon. Sa palagay niya ay ayaw niyang umabot ng ganito, ngunit kung hindi siya magpapakumbaba dito, magiging biro si Chun. Yumuko siya sa kanyang senior at sinabing mayroon siyang isyo na gusto niyang ilabas. Idinagdag niya na, batay sa kanyang nalalaman, ang isang third-class na disipulo ay ipinagbabawal na umalis sa bundok Huan na mag-isa nang walang sino mang kasama. Mas malala pa kung sarili nilang damit ang suot nila sa halip na uniforme ng sekta. Ngunit kamakailan lamang ay nakilala niya ang isang third-class disciple na gumagala sa Huaam mag-isa sa kanyang personal na damit. Ang taong iyon ay ang batang iyon doon, si Chung Mayong. Kumunat ang noo ni Anggam at nagtatanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Sumagot si Chun ng oo, at sinabing sigurado siyang si Chung ang may kasalanan nito. Idinagdag niya na kung papayagan siya ni Anggam, iimbestigahan niya kung saan nagpunta si Chung ngayon. Ngunit sumagot si Anggam na ayos lang. Natigilan si Chung. Sa palagay niya ay nagkakamali siya at nagtanong muli. Inulit ni Anggam na sinabi niyang ayos lang. Walang imak si Chung. Ngayon, iniisip niya kung may mali sa kanyang tenga. Ngayon, sa palagay niya ay naririnig niya ang mga bagay. Hindi siya makapaniwala na sinasabi ng senior na si Anggam na laging sensitibo at mahigpit, na okay lang sa third-class disciple na lumabag sa rules. Sinabi sa kanya ni Anggam na ang bata ay pinayagang umalis sa Mount Wasek nang hindi humihingi ng pahintulot. Nagulat si Chun.
Nagulat siya at nagtatanong kung sinabi niya nang hindi humihingi ng pahintulot. Siya ay kusang nagtanong, sino ang nagbigay ng gayong awtoridad sa isang third class na disipolo. Sumagot si Anggam na ibinigay ito ng sect leader, at tinanong kung may problema ba siya tungkol doon. Sunod-sunod na nabigla si Chung. Wala siyang imak ngayon ay sinisilap niya si Chung na sarap sa pagkain. Nakagat ni Chung ang kanyang mga labi sa desperasyon, pagkatapos ay pumasok sa silid kainan ang pinuno ng pananalapi at ministeryo, Hyunjong. Inilalagay niya ang isang kritikal na sulyap sa mga mag-aaral. Napansin ni Chung ang kanyang pagdating at galit na naisip na habang ang mga bagay ay naging ganito, dapat niyang makita ito hanggang sa wakas. Wala siyang balak na pakawalan si Chung, kaya naglakad siya patungo sa Hyunyang. Binabayaran niya ito ng kanyang mga pagbati. Napansin ni Hyunjong ang kanyang pagdating at ikan-away niya ang kanyang kamay, na sinasabi sa kanya na ayos lang at dapat siya ay maging kalmado. Nagpapanggap siya na parang walang pakialam sa kanya. Kaya naman, sinabi niya na pumasok lang siya para tingnan ang mga ito. Sa tingin niya ay nag-e-enjoy sila. Inutusan niya si Anggam na siguraduhin, bantayan iyon at huwag silang pabayaan. Yumoko si Anggam at tinanggap ang utos. Sinabi sa kanya ni Chun na may sasabihin siya sa kanya. Tinanong siya ni Hyunyang kung ano ang problema. Sinimulan ni Chun ang kanyang pag-uusap sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanyang sasabihin, at idinagdag na nakita niya ang isang third-class disciple ng Mount Hua sect na umiinom ng alak sa sikat ng araw sa Hua AMBS restaurant. Hindi makapaniwala si Hyunyang. Sa una, inuulit niya ang kanyang mga salita at nagtatanong kung sigurado siya na hindi niya ito nakitang mali. Tapos galit niyang tinanong kung sino ang third-class disciple na iyon na nakita niya. Sinagot ni Chun na sigurado siya rito, na isa siyang third-class disciple, kahit na sinasabi niyang hindi siya iyon, sigurado si Chung na nakita niya ang lalaking iyon. Ngumisi si Chun, iniisip na hindi siya dapat sisihin ni Chung, dahil siya ang unang nagsimulang mang-provoke sa kanya, tinuro niya si Chung, sinabi na ang batang iyon. Ang nakaupo doon, kumakain pa rin si Chung at nakatingin sa kanila. Tumingin din si Hyunjong sa kanya at tinanong si Chun kung si Chung Mayong ang tinutukoy niya. Ngumiti si Chun at sumagot na siya si Chung Mayong ang umiinom ng alak. Nagpanggap si Hyunjong na okay lang kung si Chung Mayong iyon. With that another lightning strikes on Chun in shock he looked at Hyunyang. Tinanong siya ni Hyunyang, ano ang masama kung uminom si Chung ng alak ngayon? Nagulat si Chun habang siya ay nalilito at hindi mahanap ang mga salita upang sagutin. Sa palagay niya ay hindi siya naintindihan ni Hyunyang noong una, at inulit na ang isang third-class na disipolo ay nakagawa ng isang malubhang pagkakasala sa pamamagitan ng paglalakbay sa Huaam mag-isa upang uminom ng alak. Tinanong siya ni Hyunyang, sa isang galit na bayan, kung siya ang magpapasya sa mga tuntunin ng Mount Hua sect. Naguguluhan. Sumagot si Chun, hindi. Pinananatili ni Hyun ang galit na tono at nagtanong kung may tuntunin sa mga tuntuning sinasabi niya na tahasang nagsasabing bawal ang isa na umalis sa Mount Hua para uminom ng alak. Siya ay sumigaw sa kanya, nagtatanong, paano kung ang isang tao ay umiinom ng kaunting alak, at kung ito ay hindi normal na umiinom ng ilang tsun ay natatakot na ngayon at hindi alam kung bakit siya sinisigawan ng matanda. Sigaw ni Hyun sa kanya, napakaraming good-for-nothings dito na hindi kumikita kahit isang niyang. Tinanong niya kung mali, kung si Chung ay gumagamit ng kanyang sariling pera, na ginagamit din upang pakainin sila ng ilang alak. Siya ay patuloy na sumisigaw at nagtanong kung sa palagay ni Chun ay dapat niyang Panginoon ang kanyang mga junior dahil lamang siya ay naging pangalawang klase alagad. Walang alinlangan, ine-enjoy lang ni Chung ang kanyang pagkain, at nabaliw na ang palabas na ipinakita ni Chun, Hyunyang. Tinanong niya si Chun kung paano niya matatawag ang kanyang sarili na kanilang senior at pangalawang class disciple. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanya, sinasabing nag-swing lang si Chun ng ilang sword at kumakain habang kumakain. Tinatanong niya kung ano ang napakahusay tungkol sa kanya ay na siya ay umiikot sa pagpili sa mga pagkakamali ng iba. Babatukan na niya ito, sumisigaw na dapat niyang basagin ang kanyang ulo. Binanggit niya na lahat sila ay kumakain ng lahat ng pagkain na ito salamat sa pera na kinita ng kanilang junior. Narinig na ang lahat ng pangalawang klase na disipulo ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Idinagdag pa ni Hyunyang na sinubukan lang ni Chung na uminom ng alak gamit ang perang naipon niya, at si Chun ay sinisigawan siya kay Hyunyang dahil hindi nakatiis si Chun na nakikitang bumababa ang kanyang galit sa kanila.
Siya ay sumigaw na hindi sila dapat maglakas loob na kumain ng isang kagat, dahil wala silang ginawa upang maging karapat-dapat na kainin ang karne na ito. Saktong dumating si Hyunsang mula sa likuran at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, kunwari ay hinahanap niya si Hyunyang, at heto siya. Hinatid niya ito palabas ng dining room, sinasabing gusto niya itong kausapin, ngunit nakatayo pa rin doon si Chun, gulat na gulat dahil hindi ito isang bagay na naisip niya. Iniangat niya ang ulo para tingnan si Chung. Lahat ng iba pang mga pangalawang klase na disipulo ay nakatingin sa batang iyon na kumakain lamang ng kanyang pagkain, hindi pinapansin ang lahat ng mga titig at boses. Sinusubukan ni Chun na grasp kung ano lang nangyari kanina. Ang gabi ay kumalat sa buong Mount Wasek sa loob ng bahay, isang lalaki ang nagtanong kay Chun kung sa tingin niya ay kakaiba ito. Idinagdag niya na hindi niya pinag-uusapan ang leader ng sekta, kundi ang nakatatandang Hayon, bata at Anggam. Si Chun ay humihigop lang ng tsaa mula sa isang sirang tasa. That guy goes on, asking kung hindi niya rin naramdaman. Parang kinakampihan ng mga nakatataas ang batang iyon. Ganon din daw kay junior sister Isel. Siya, na bihirang makipag-usap sa kanila, ay talagang lumapit sa isang tao upang kausapin. Sinabi niya na hindi pa niya nakitang nangyari iyon. Parang lahat sila ay estranghero sa kanya. Tinawag ni Chung ang lalaking iyon, Beck, at natahimik siya. Tumingin si Chun sa kanya at sinabihan siyang itigil ito. Sinabi niya sa kanya na huwag magalit sa walang pinagsisisihan ng lalaking iyon sa pagsasalita. Inamin niya na ang pagkakamali niya ay ang bilis niyang magsalita, pero pakiramdam niya ay napaka-unfair nito. Kinuha ni Chun ang tokor at nagsalin ng tsaa dito. Sinabi pa ni Beksang na nagsasanay sila ng husto sa isang buong taon, ngunit hindi lang sila tinanggap, ngunit ang mga matatanda ay mabait sa isang baguhan sa halip na sa kanila. Sinabi sa kanya ni Chun na lampas na sila sa yugto ng pagiging mabait sa kanila. Nilinaw ni Beksang na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Tumahimik si Chung saglit at tumugon na pinapaikot niya ang kanyang tsaa. Sa tingin niya ay alam na niya ito ng husto. Alam niyang hindi iyon ang pinag-uusapan ni Beksanges. Nakikita niya itong kakaiba. Parang hawak ni Chung ang rende ng lugar na ito. Isinalaysay ni Chung na ang Mount Wasek na alam nila bago sila umalis para sa hiwalay na pagsasanay at ang kasalukuyang Mount Wasek ay ganap na naiiba. Naubos lahat, parang basag na tasa sa kamay niya. Mayroon ding mga pagod na kasangkapan, sira-sira na mga gusali at mga jaded na tao sa Mount Wasek. Bumaba ang lahat dito, ang pangalawang class disciples ang pag-asa ng pagtakbo pababa ng Mount Wasek. Sa kanila, si Baekchun ang pinakadakilang pag-asa. Ngunit ang Mount Wasek kung saan siya nagbalik pagkatapos ng isang taon ay masyadong nagbago sa lawak na walang sino man sa mundo ang makakakilala nito. Akala ni Chun noon ay may kagandahan ang mga sirang bagay, tulad ng sirang tasa na iyon, ngunit kung titignan ito ngayon, sa tingin niya ay nakakaawa lang siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang tasa kaya nabasag pa ito ng kaunti kapag naiisip niyang hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Chung para makuha ang pabor ng lahat ng matatanda. Ngunit sa kanya pa rin ang Mount Wasek. Siya lang siguro ang inaasahan ng lahat sa kanilang sect, at ang taong magbabalik sa Mount Wasek sa kaluwalhatian nito ay dapat na siya rin. Tinanong siya ni Beksang kung hahayaan niya si Chung na gawin ang gusto niya. Sumagot siya, nagtatanong kung ano pa ang maaari nilang gawin. Nagtatanong si Beksang kung hindi nila dapat turuan siya ng isang maliit na aralin. Idinagdag niya na kung hahayaan nilang dumausdes ang mga bagay na tulad nito, lahat ng nasa Mount Wasek ay mababaligtad. Si Chun ay patuloy na nakatingin sa tasa. Ibinaba niya ito at sinabihan si Beksang na huminahon muna. Dagdag pa niya, hindi naman daw niya gusto iyon, pero may mga bagay na dapat muna nilang alamin. Nalilito. Tinanong ni Beksang kung ano ang sinasabi niya. Kalmadong sagot ni Chun na laging may dahilan kung bakit nagkaganoon ang mga bagay. Tinanong niya kung hindi nila kailangang alamin kung bakit pumanig sa kanya ang mga matatanda at ang kanilang mga nakatatanda. Tinanong ni Beck kung naisip na ba niya kung paano niya ito gagawin, maya-maya ay may naglakad patungo sa Chun's room. Narinig ni Chun ang mga yapot na papalapit at tumugon na narito siya. Sinabihan niya ang lalaking iyon na pumasok. Binuksan ng lalaking iyon ang pinto at binayaran ang kanyang pagbati kay Chun. Si Jung Jong ang nandito para makita si Chun. Tumingin si Chun sa kanya, ngumisi at tinanggap siya.